napagkasunduin sila. Pero nung hindi sila magkasundo, biglang ako na yung kandidato. Nung kandidato na po ako, wala akong paghahanda. Dahil kandidato po ako para sa Congress, yung distrito po namin Naga plus 7 other towns. Yung asawa ko po never naman kumandidato sa Congress, mayor lang siya. Kaya nung kumandidato po ako, yung kalaban ko, napakalaking pamilya sa amin na napakatagal na sa politika. Handang-handa. Yung kakampi ko lang po, yung mayor ng Naga, saka yung mga barangay officials ng Naga. Pero yung mga mayor saka mga barangay officials ng 7 bayan ay hindi po sa akin. Wala po akong pera. Yung partido po namin, napakaliit lang naman. So sumabak po ako sa laban na wala talagang makahanda. Pero ako po kasi alam ko ni Mayor Maribik, napakasipag po ng asawa ko. Napakasipag ng asawa ko, simpleng tao din lang po yun. Nakita ko sa kanya yung halimbawa ng pagiging public servant. Kaya kahit po wala akong kalaban-laban pagdating sa resources, lalo pa kasi incumbent yung kalaban ko, lumakad lang po ako ng lumakad mula umaga hanggang gabi. Naalala ko po ni isang rally, hindi ako nakagawa dahil wala po akong pang-arkila ng sound system. Nung panahon po niyon, ang arkila ng sound system, 7,000 pesos. Meron naman pong mga tumutulong sa akin, pero iniipon ko siya para pambayad ng watchers sa election day. Nakakasama lang po ako sa rally pag mayroong ibang kandidato na naiimbitahan ako. Halimbawa sa Naga, magra-rally, maiimbitahan ako. So nakikisampa lang ako. Napakahirap po nung pinagdaanan ko kasi akala ko po wala akong chance manalo. Dahil hindi nga ako nakakapagpatawag ng malaking rally, wala akong masyadong kakampi. Talagang ang baon ko lang yung magandang pangalan ng asawa ko sa yung sipag. Pero pagdating po ng eleksyon, nanalo ako landslide. Nung nanalo po ako ng landslide, doon parang na-restore yung aking faith sa tao. Kasi po nakita ko, grabe yung vote buying sa amin, grabe yung perang ginastos. Pero nakita ko po nung eleksyon na yun na hindi naman pala pera yung pinakamahalaga sa lahat. Na yung tao, tinatanggap niya yung binibigay sa kanya, pero ang binoboto niya pa din kung ano yung paniniwala niya. Kaya yung 3 years ko po sa Congress, si Kong Ging po isa sa mga pinakauna kong kaibigan doon dahil pareho po kami baguhan. Magkaklase po kami kasi bago po mag-umpisa, merong mga trainings. Meron po kami 2 training sa UP, tapos meron din sa House of Representatives. Kami po yung naging barkada. So, medyo madali yung nasa Congress ako dahil meron ako mga kasama na pareho po baguhan din. Pero, ang akala ko po noon, 1 term lang ako sa Congress. In fact, yung papalit po sa akin, nung naglalakad ako for constituency work, lagi ko na po siyang kasama. Kasi sabi ko, ikaw na yung susunod kasi 1 term lang ako. Pero hindi pa po natapos yung term ko, biglang kandidato na ako for VP. Isa din pong bagay na aksidente lang, hindi inaasahan. Aksidente kasi hindi naman ako yung first choice. Talagang malapit lang mag-file. Malapit na po nung mag-file, wala pang VP, hanggang ako yung na-nominate. Tinanggap ko yung hamon, pero nung natanggap ko na po yung hamon, 6 kaming kandidato. Ang kalaban ko po 5 incumbent senators na lalaki. Ako lang yung babae, ako yung baguhan. Sabi ko parang ang kapal naman yata ng mukha ko. Kasi yung mga survey, parati ako nasa last. Pagpasok ko po sa laban, nasa last ako kasi wala pa naman nakakakilala sa akin. Pero gaya po nung laban ko sa Congress, dinaan lang sa sipag. Saka syempre, dahil may mga kaibigan na ako sa Congress, may mga tumutulong na sa akin na mga sa lugar nila, nakatulong din na administration candidate ako. So dahil administration candidate ako,
nakakasama-sama ako sa mga yung endorsement ng mga local officials, pero malaki pa din bahagi nun, yung talagang dinadagdagan ko ang sipag kasi alam ko magkakabul ako kasi hindi ako kilala. To make the long story short, after, 7-8 months ng kampanya, again, sa hindi inaasahan na pangyayari, nanalo ako. Pero akala ko po nung nanalo akong VP, yun na yung natapusan ng lahat kong mga kahirapan. Hindi ko na-realize, umpisa pa lang pala. Sino naman po mag-aakala na ganun kahirap yung sitwasyon na papasukan ko? Unang-una, pinaramdam ka agad sa akin na hindi ako welcome. Pangalawa, ako naalala ng cabinet post. Pero yung pagkwento ko po sa inyo, hindi sa pagsusumbong, kundi pagkwento na yung mga kahirapan na yun, looking back, yun yung nakapagpahusay sa opisina namin. Nakakalimitado ng budget. Kung babasehan na po yung budget namin, talagang wala kaming magagawa na malaking bagay. Pero dahil alam ko na wala akong maaasahan, very early on, sinabi ko po sa staff namin na hindi ko papayagan ang 6 na taon natin na maging ceremonial lang tayong opisina. Sisiguraduhin natin na kahit walang-wala tayo, gawin natin na relevant yung opisina natin. So from the very start, ang gusto ko po kasi continuation ng dati kong ginagawa nung hindi pa ako politiko. Yun yung anti-poverty program. So nilaunch po namin yung Angat Buhay. Pero yung problema po ng Angat Buhay, wala kaming pera. So paano kami makakatulong sa mga communities? So, kinonceptualize po namin yung Angat Buhay na magiging tulay lang kami. Magiging tulay lang kami para yung mga lugar na mahihirap na gusto namin tulungan, makahanap kami ng mga private partners, mga kumpanya, mga development organizations na makakatulong. Pero, hindi po yung ganun kadali. Makakahanap lang kami ng tutulong pag may tiwala sa amin. Kaya yung pinakauna po namin ginawa nung ako ay umupo, ay nag-apply po kami ng ISO certification. Alam niyo naman yung ISO certification, di ba? Parang pino-professionalize mo yung opisina. Sinisiguro mo na yung mga proseso, nakukomply na yung mga international standards. So yun yung una namin trinabaho. So, since 2017 hanggang ngayon, every year nare-recertify kami sa ISO. Yung sunod po namin pinubok, yung COA audit rating. Kasi magkakaroon lang sa amin ng tiwala yung mga tao kung malinis yung aming record. Kaya kami po, yung first year namin, nahirapan pa kami kasi ang dami naming aayusin. Pero nung pangalawang taon namin, medyo naayos na namin yung dinatnan namin. So 3 years in a row na until 2020. 2021 po kasi wala pa. Pero until 2020, nakukuha po namin yung highest COA audit rating. So dahil wala po kaming record na masama, dahil wala kaming record na pwedeng maging dahilan para pagdudahan kami, marami sa aming tumutulong. Kanina po kinikwento ni Mayor Marivic na lagi kaming maagap, lagi kaming nauuna. Padating pa lang yung bagyo, nakareposisyon na kami ng mga gamit. Padating pa lang po yung bagyo, binabantayan na namin kung saan yung truck ng bagyo. Nagpapadala na kami ng mga gamit dun sa tingin namin na pagkain. Dun sa tingin namin na tatamaan ng bagyo, nababahain. Pero bakit ganyan kami? Dahil nasanay na po kami. Nasanay na kami over the past 5.5 years. Na dahil wala naman sa aming tumutulong sa gobyerno, wala kaming maaasahan na iba.
ang maaasahan namin yung aming private partners, kailangan mag-double time kami lagi. Kaya nung tumama po yung pandemic, ang bilis namin gumalaw. Halimbawa po, kami yung pinakaunang nagkaroon ng PPE sets. Kasi binabantayan namin yung nangyayari sa labas ng bansa. Alam namin na mangangailangan tayo, kaya nag-i-imbak na kami. Nung pahirapan na yung pagbili ng medical supplies sa PPE sets dahil buong mundo naghahanap, nagpagawa na po kami ng mga locally produced na PPE sets. Ginamit namin yung mga sewing communities. Kung natandaan niyo po, nung hininto yung public transport sa Metro Manila, hininto ngayon, the following day, meron na kami shuttle services. Saka yung shuttle services po namin, hindi lang siya basta bus na ikot ng ikot. Ang ginawa po namin, may mga rota talaga. Tapos ang lahat na rota, bawat stop na pupuntahan, eksakto sa oras ang dating, saka ang alis. So, pinakita namin na pag-desisyonado tayo, pwede namang gawin yun. Nung mga pinaferi na po namin ng mga medical frontliners, isa na naman sa found out namin na kailangan, mga dormitories. So, nakapag-put up po kami, kung hindi ako nagkakamali, 13 to 14 na dormitories all over Metro Manila, na ilang buwan na available siya for free para sa mga medical frontliners. Nung hininto yung pasok, meron na kaming bayanihan eskwela na nag-put up kami ng mga community learning hubs. Nung bawal pumunta ng palengke, bawal magbiyahe yung mga TODA, naglagay po kami ng mga community marts na nagde-deliver mga TODA. Marami pong ginawa yung opisina. Pero yung dahilan kung bakit po sa inyo kinukwento, kasi marami tayong pwedeng gawin. At hindi dahilan yung kawalan para makatulong. Sa opisina po namin, lagi ko po itong minimension. Ako lang yata yung matanda sa opisina namin. Lahat ko pong kasama bata. One time, hindi ko alam kung until now, parang ang average age ng empleyado sa opisina namin, 26 o 27. Pero nakita po namin na ako yung nagbe-benefit sa pagkabata ng mga nasa opisina namin. Kasi pag tinignan niyo po yung aming mga initiatives, hindi siya yung usual. Pag nakita niyo yung initiatives namin, maraming creativity ang involved. Ang gustong sabihin, kaya ako din kinakwento sa inyo, kasi hindi naman lahat na oras tayong matatanda yung tama. Diba? Dadating talaga yung oras na marami tayong matututuhan sa mga bata. Hindi ko naman sinasabi, wala naman dito matanda, di ba? Wala naman matanda, di ba Ma'am Irma, wala sa ating matanda. Pero, ang sinasabi ko lang, nasa pagtutulungan kasi. Nasa pakikinig, nasa pagtutulungan, yung solusyon sa lahat ng bagay. Bilang head ng opisina, ito po yung isang nakita ko din na nakatulong sa opisina namin. Siguro yung mga nanay dito makaka-relate sa akin. Tayong mga nanay, masyado tayong makukulit, di ba? Na kahit hindi naman natin... Bakit ka tumatawa? Mayor Marilu. Hindi, di ba? Di ba yung mga nanay, pinapakialaman lahat na bagay. Yung mga nanay, pinakamaagang gigising, pinakalit matutulog. Kahit may gagawang iba pa, pakialaman ka. Minsan pala, useful din yun. Kasi ako, sa opisina po, napakapakialamera ko. Sa opisina, meron ng assign, lagi pa ako nakikisaw-saw. In fact, sa amin po mga thread sa opisina, halimbawa, nung nagbabayanihan, i-consulta kami, nag-duty ako araw-araw. At yung duty ko, yung midnight hanggang umaga.
para makapahinga na yung iba. Pero useful pala yung ganon. Kasi hindi ka makikwentuhan. Saka yung mga maliliit na mga problema, nakikita mo na at the first instance, hindi nalalala pa. Marami po kaming programa na nakita lang namin yung need dahil ako mismo ang nasa ground. So sa akin, kaya ako siya kanya-kwento kasi yun yung role natin lahat ngayong 2022 elections. Kanina po, minensyon ni Ma'am Irma na nag-eleksyon na siya noong 2010, nag-eleksyon na siya noong 2016, pero iba yung eleksyon ngayon. Mas mahirap yung eleksyon ngayon. Kaya po ayokong tumakbo dati kasi iniisip ko wala naman akong resources. Ano naman yung isasabay ko dun sa mga kakandidato ang tagal ng naghahanda. Maraming salamat. Inuunahan mo naman ako. Yun sana yung aking punchline eh. Hindi, pero tama ka. Nung naka 1 month na, di ba, nag-announce ako October 7. Yung a little over a month ago, ibang-iba na ang nakikita ko. Dahil nung nag-desisyon po akong kumandidato, nanggaling ako sa 2 buwan na pag-exert ng effort para i-unify sana yung mga kandidato. At nung nag-break down yung mga talks, sobra po yung naramdaman kong frustration. Kasi parang 2 months worth na trabaho down the drain. Pero sabi ko dahil hindi nag-prosper tapos ninominate ako ng isang bayan, para yung pagkandidato ko, matter of duty, pero wala akong expectations at all. Kung meron man po akong expectations, pinagkakwentuhan po namin ito ni Senator Kiko. Kasi parehong-pareho kami. Parehong-pareho po kami pinagdaanan. Nag-uusap po kami bago ng announcement. Ang sabi po namin, i-brace na natin yung sarili natin. Magiging long, lonely journey ito para sa ating dalawa. Wala po kaming inaasahan. Ang numbers namin mababa. Alam namin kung gaano kanauna na yung mga hahanda. Alam namin kung gaano kagrabe yung resources. So sabi namin, mag-provide na lang tayo ng alternative pero i-ready na natin yung sarili natin na malungkot ang biyaheng ito. Pero the moment na nag-announce po kami, sobrang gulat namin. Nakita niyo ba yung video na nag-a-announce, nag-make ako ng announcement October 7? Di ba naka-blue ako doon? Alam niyo kung bakit naka-blue ako? Kasi akala ko blue yung color ko. Nung nag-decide po ako Monday, Thursday ako nag-announce eh. Nag-decide ako ng Monday, maraming mga kaibigan na nagsasabi, nagpa-feng shui kami o merong, meron isa pa na lucky color mo blue. So, nung Thursday po, magkakaroon ng press conference, i-announce ko ngayon aking pagtanggap ng hamon. Ako po, saka yung mga anak ko dumating sa opisina, naka-blue kami lahat. Pero pagdating po namin sa opisina, yung gate ng opisina namin, punong-puno ng mga pink ribbons. Tapos, ang sabi po sa amin, kasi naalala ko po 11 o'clock yung press con. Umakyat po muna kami kasi inaayos ko pa yung aking speech, yung aking message. Sabi po ng staff namin, ma'am, ang daming mga tao sa labas ng office. Eh, di ba sa New Manila yung office namin? Sabi ko po, pasukin natin kasi baka magalit yung neighbors. So, binalitaan nila ako, nakapasok na po sila, pinapasok na sila. Pagsilip ko sa bintana, lahat nakapin. So, naghanap po kami ng pink ribbon. Kaya kung makita niyo po yung, meron ako nakita mga may hawak ng ang damit ko yung sa October 7. Naka-blue po ako pero may pink. Yan na yan. Yan na yan po yung aking damit noon. Yan yung damit ko nung araw na nag-announce ako, blue na may pink ribbon. Pero ano yung significance? Kasi ngayon, pink na tayo lahat. Di ba? Kami yung sumunod. Yung tao po yung nagsabi na pink yung color natin.
nakikita natin ngayon, yung kulay, hindi siya exclusive sa atin. Di ba? Pero yung kulay, isa lang siya na parang expression. Expression ng maraming bagay. Yung una ang ine-express pag-desisyon na hindi na kami tatahimik, pero ipaglalaban namin yung tingin namin na tama, yun yung number one. Number two, pag-desisyon na sasamahan kami sa laban. Pangatlo, pagmamahal. At eto po yung paulit-ulit kong sinasabi. Kasi sa panahon ngayon na maraming nag-aaway, sana wala sa inyo nakikipag-away. Pero pag pumunta po kayo, para may mga tinamaan. Pag pumunta po kayo sa Facebook, lalo na pag nakakita tayo ng mga unfair na accusations o nakakakita tayo ng fake news ngayon, may tendency yung supporters na sa pagdepensa sa akin nakikipag-away. Oo talaga, malakas yung opo niyan. Pero ako po may pakiusap ako sa inyo. Kung may nakikita kayong kasinungalingan, dapat talaga i-correct natin. Pero, ito yung mas malaking pero sana in a manner na puno pa din ng pagmamahal. Dahil, kung makikipag-away po tayo at mag-aastatrol din tayo, lalong nakahati yung bansa natin. Kaya sa akin lang, siguro may mga kaibigan kayo, ang iba nag-unfrienda na. Diba? Ang iba nag-unfrienda na. Ang pakiusap ko lang po, hindi ito panahon na magkahiwa-hiwalay tayo. Totoo na iba yung paniniwala ng iba, pero baka po yung pwede natin gawin, mas habaan natin yung pasensya. Paminsan po, hindi din natin mag-blame dahil sa dami ng fake news online, karamihan nagdedesisyon ang iba base sa kasinungalingan. So, ang pinakamabuti po mahinahon na ipaliwanag sa kanila na yung pinapaniwalaan nila kasinungalingan, pero iwasan na po natin makipag-away. Dahil sa akin lang po, pag tayo ay pinalad sa 2022 elections, mahihirapan tayo kung mag-uumpisa pa lang tayo mag-unite pagkatapos ng eleksyon. Dapat po yung effort to unite ngayon na. Lagi ko po itong inuulit at ito din yung realization ko na totoo na hindi ako naging matagumpay sa pag-unite ng mga presidential contenders. Pero nakikita ko ngayon, kahit hindi ko sila na-unite, may pagkakataon pang ma-unite natin yung ordinaryong Pilipino. Sa akin po, mahaba pa yung laban. Mahaba pa yung laban, napakahirap po ng pagdadaanan natin. Alam niyo naman po, nakikita niyo naman ito, ibang-iba po ngayon. Ibang-iba yung mundong ginagalawan natin ngayon, pero ganon kahalaga ang 2022 elections. Pero alam niyo po kung bakit malakas yung aking loob ngayon. Dahil nakikita ko sa maraming supporters na hindi lang sila supporters ko bilang kandidato. Pero nakikipaglaban kayo para sa sarili nyo, para sa mga anak nyo, para sa mga apo nyo. Kaya yung sa akin ko, yun yung nakakapalalim ng laban na ito. Para po sa akin, pag ako lang kasi yung sinusuportahan, nandito lang kayo dahil sa akin, baka pag naaya kayo ng iba, mag-shift lang yun, loyalties. Pero ito iba. Di ba? Ewan ko kung nararamdaman niyo yan. Gaya ko, alam niyo po, ang dami ko ng eleksyon na pinagdaanan. Yung asawa ko po, nag-umpisa kumandidato 1988 pa. 6 na eleksyon sa asawa ko, ako po pangatlo ko itong eleksyon. Ang conventional pong kampanya, pag ikaw yung kandidato, ikaw yung mag-organize ng mga supporters mo, kadalasan, kukuha ka ng parang ad agency,
natutulong sa'yo para mag-design ng mga tarps, merong tinatawag na gawa ng jingle, o kung ano-ano pa. Ngayon po baliktad. Ngayon po, hindi pa kami handa, ang supporters handa na. Dahil po dito, sa inyo, yun pa na lang sa Nueva Ecija. Yung mga suot nyo, iba-iba. Di ba? Iba-ibang shade ng pink, iba-ibang mga print. Kanina po, yung naka-stationary caravan na naghihintay sa atin, iba-ibang mga tarpaulin, iba-ibang gimmick. Pero di ba yun yung nakakapaganda sa lahat? Na kahit iba-iba yung ating pinanggalingan, nagkakaisa tayo sa pagmamahal sa bayan. Kaya sa akin po, kung mahina yung loob ko dati, bago ko nagdesisyon, ngayon baliktad na din. Sa akin po ngayon, napaka-inspired ko dahil sa inyo. Ngayon po, napakataas ng aking pag-asa sa paniniwala na pag tayo ay magsama-sama sa laban na to, walang magiging imposible. Ang pagbisita ko po ito pasasalamat, hindi pa naman po pwede magkampanya. Yung pagpunta ko po dito, yung request ko lang, tinatanong ako, ano yung mga gusto mong lakad? Sinabi ko lang po, gusto ko lang personal na magpasalamat sa mga volunteers. At nagpapasalamat po ako na pinaunlakan nyo yung aming imbitasyon na makausap kayo ngayong hapon. Kanina po yung sa stationary caravan, may mga nagre-reklamo sa amin na hindi na daw sila ma-accommodate dito. Ang sabi ko po, pasensya na kasi kailangan kasi nating sumunod sa mga protocols. Pero hopefully, pag campaign period na, pwede po tayo maghanap ng bigger venue para po sumunod pa din tayo. Ayaw po natin na nag-violate tayo ng mga protocols. Pero ngayon po, uuwi ako sa Maynila mamaya na punong-puno ng kasiyahan yung aking puso. Maraming salamat po yung mga anak absent sa opisina ngayon. Dahil Lunes, sorry po sa mga doctors for ready, baka hindi kayo nag-clinic ngayon. Pasensya na po sa mga pasyente nyo. Pero yung lahat pong nagsasakripisyo, gumagastos, lahat na nag-e-exert ng lahat na pagod sa kasakripisyo, maraming salamat po sa inyo. Babalik po kami pag official campaign period na. Hopefully po, kumpleto na yung aming line-up. Ngayon po, hindi pa kami nagkakasamang magkakasabay. Ngayon po pa, unti-unti dahil inaayos po namin yung pagsunod sa protocols. Pero hopefully, makakabalik kami. And sana po yung mga hindi nakapasok, maayon na natin. Para hindi sa atin lang po. Pero maraming salamat po sa inyo, kay Ma'am Irma, saka sa buong grupo na nag-ayos ito. Siyempre, Mayor Malibit, si Father Arnold, siyempre Congressman Dick, si Congresswoman Mika, saka si BM Docna. Sa inyo po lahat, maraming salamat ulit. Mahal ko po kayo.